Hintayin nating tumawag si ano, si ah, Pastor Lek sa ating messenger. Ayun, tumawag na. Brother, narinig mo ako, brother? Naririnig. Okay, kumara. Ano lang, ay pagpapauna ko mga ano lang tayo, mga 20 minutes lang ako makikijoin sa'yo. Pagpapauna ko lang, ha? Sige, go Okay ahead. lang sa'yo? Oo. Okay lang. Bro, babalikan ko yung yung talakayan mo regarding ko sa Timoteo 4:3. Ayun, sige, magandang ano yun. Sige, go ahead. Nag-comment ako dun eh. Ako bro, hindi ako naniniwala na agnostic yung tinutukoy mo eh. Ganon? Meron akong reference na agnostic yun eh. Kasi ito babasahin ko lang bro, balikan natin yung talata ng saglit lang. Kasi ako, ito, paniniwala ko to brother, ito talaga yung Catholic Church. Kasi ito, naman, kung ito ay agnostic, kasi nung year 2001 pa, itong agnostic na nadaanan ko to, ang paniniwala nito, hindi sila mapakali, wala silang firm na paniniwala kung may Diyos ba o hindi. Meaning to say, wala yun sa katotohanan. Hindi sila kasama doon sa binabanggit sa Timoteo. First Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Ayun. Yung some shall depart from the faith, galing to doon talaga sa katotohanan. Galing mismo talaga doon sa totoong katawan ni Kristo. Pero nag-depart sila. Meron silang tamang pagkakakilala sa tunay na Diyos at sa tamang pananampalataya. Kung tutukuyin mo to bro, na ito ay agnostic, ang ibig sabihin bro, hindi kayo as a Roman Catholic Church ang original na tinayo ni Kristo. Ang ibig sabihin, itong agnostic pala ang totoong church na itinayo ni Kristo. Kasi agnostic to eh. Ngayon, ang pinatutuhanan dito ng Biblia, ito, galing talaga sa totoong iglesia talaga to eh. Kung i-claim mo na hindi kayo ito, at ito'y agnostic, ang ibig sabihin dito bro, hindi kayo ang tunay na church, kundi itong agnostic. Ito yung palatandaan. Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Hindi ko naman sinasabi na kagad napanood ko yung dati mong talakayan. Ito ba ay para sa pangkalahatan? So hindi ko sinasabi na pangkalahatan. Para sa mga kaparian. Okay. Requirements talaga yan, nasa CCC yan, na bawal talagang mag-asawa ang pari. So itong Roman Catholic Church, qualified talaga sila dito. Kung itatanggi mo to bro na hindi kayo to, ibig sabihin hindi kayo yung tatag ni Kristo. Agnostic at tatag ni Kristo, meaning to say, sulpot din kayo. Ano masabi mo bro? Okay, ako na naman. Ayan sa sa footnote ng Douay version tsaka Latin Vulgate. Yun ay tumutukoy sa mga agnostic. Yung mga nagsipaglabasan sa tunay na iglesia naging agnostic. Hindi sinasabi ng agnostic ang siyang pananampalatayang iniwanan nila. Paglabas nila sa pananampalatayang Katoliko, sila ay naging agnostic. Yan tinutukoy doon. Halimbawa, the Albigensian heresy. Ang Albigensian heresy, marami dyan galing sa Katoliko eh. Pero nagsipaglabasan sila at umanib sa samahan ng Albigenses. Natuturo sila na marriage is wrong. Free love and suicide are good. All meat foods are to be avoided. So, yung pananampalatayang iniwanan nila, yan ang tunay na iglesyang tatag ni Kristo. At nang sila lumabas na, naging agnostic sila. Kaya agnostic ang tinutukoy diyan na nagtuturo na bawal ng pag-aasawa. Hindi Katoliko. Kasi kung Katoliko pa yan, bakit maraming kinasal sa amin? Bakit yung pari pa mismo ang nagkakasal? Ang sabi diyan, ang mga nagsilabasan ay nagbabawal sa pag-aasawa. Basahin natin ha. Maganda kasi basahin natin yung yung mismong talata Ah, eh.
Okay, sige. Kukunin ko yung talata. Ito. Sabi ito sa First unang Timoteo 4:1, at yung simulang pagbasa sa 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. So may ilan tatalikod sa pananampalataya. Itong tumalikod na ito, ano nangyari sa kanila? Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So yung mga nagsitalikod ay susunod sa mapanlinlang na espiritu at sa katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito ay pinalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. 3. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Ngayon, kung ipagpalagay natin ng Katoliko ito, wala akong naalala na once upon a time, ipinagbabawal ng Katoliko ang pag-aasawa. Ang nagbabawal dito, yung mismong tumalikod. Ang mga tumalikod mismo sa pananampalataya ang nagbabawal. Walang sinasabi dito na yung tumalikod ang pinagbabawalan. Tingko ha? Walang sinasabi dito na yung tumalikod ang pinagbabawalan. Kundi ang tumalikod ang nagbabawal. Hindi ako naniniwalang Katoliko yan. Kasi yung Katoliko yan, dapat sana pinagbabawal sa amin ng pag-aasawa. Ang daming kinasal, mayroon kang mass wedding Hindi Katoliko yan, bro. Teka, tinan mo ha. No, no. Sa CCC nyo, ito, di ko kasi magamit eh. No. Tinan mo, ang requirements para ikaw ay maging bishop, the same book, Timothy chapter 3. Ang requirements para ikaw ay maging bishop, biblical requirements to ha, para ikaw ay maging bishop, ito, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desired a good work. A bishop then must. Ayun, pag sinabing must, ano yan, kumbaga requirement yan, kailangan talaga yan eh. So, para maging isang bishop ka, sa biblical na requirements, kailangan talaga may asawa. Pero ito kabaligtaran. Kabaligtaran ng turong Katoliko. Pagdating sa Catholic doctrine, ito hindi talaga to hindi to optional, kaya sinasabi ko hindi to optional, kundi batas nyo talaga to na kailangan nyo talagang hindi kayo mag-asawa. Naging batas yan nung mga nakaraang panahon, hindi nyo pa batas yan, pero nagkaroon yata ng tinatawag na canonization, hindi ko alam yung termino ginagamit nyo. Ngayon, naipasa na yan talaga na talagang batas na yan, ipinagbabawal talaga ang pag-asawa para sa isang bishop o Sino ang nagbabawal sa bishop, bro, na mag-asawa? Sino? yung batas ninyo. So yung batas ang tumalikod. Hindi. Yung batas ninyo ang nagbabawal. Ang Sino sabi naman kasi nagpapatupad ng sa batas na yan? Bible kasi, bro, ang tumalikod ang nagbabawal. Ulitin ko ha. Walang sinabi sa Bible na ang tumalikod ang pinagbabawalan. Ang tumalikod mismo ang nagbabawal. Ang sabi mo, ang bishop namin pinagbabawalan. Sinong nagbabawal? Yung ano nyo nga, yung batas nyo nga. Ito nasa CCC na nga eh. So yung batas ang tumalikod. Hindi. Walang ganun bro. Ulitin ko. Mali yung tanong mo eh. Mali yung tanong mo. Hindi yung batas ang tumalikod. Bro, tama naman ang tanong Yung nagpapatupad ng batas. Ulitin ko ha. Sabi dito maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ng pananampalataya. So may tatalikod sa pananampalataya. Ngayon, susunod sila. Yung mga tumalikod sumunod sa mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. 3, ipinagbabawal nila. So yung mga tumalikod ang nagbabawal. Walang sinabi na yung tumalikod ang pinagbabawalan. O ngayon, kasi sabi mo ang bishop namin pinagbabawalan. Sino ang nagbabawal? Sabi mo ang batas. Therefore, lilitaw na ang batas pala ang tumalikod sa pananampalataya. Hindi bro. Ipinagbabawal o pagbawalan ka man, ikaw mismo ang nagbawal. Hindi, at wala. ikaw yung pinagbabawalan. Bro, iba ang meaning
ng ipinagbabawal nila sa pinagbabawalan sila. Halimbawa, tayong dalawa, pinagbabawalan mo ko na kumain ng karning baboy. Pero ikaw, Oh. ako pinagbabawalan mo, pero ikaw hindi kita pinagbabawalan. O hindi mo na binabawalan sarili mo. Ako pinagbabawalan mo. Ang sabi dito, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Walang sinabi na pinagbabawalan sila sa pag-aasawa. Di ganun, iba yun eh. Simple Tagalog lang naman yan eh. Di mo maintindihan? Parehas lang yun, Brother Jando. Ano nung parehas? Parehas, anong parehas? Halimbawa, Tingnan mo, ganito. ah. Ang Ito, mga oh, sabadista pinagbabawalan kumain ng karning baboy. Oh. Sabadista pinagbabawalan. Ibig sabihin ba, dahil pinagbabawalan silang kumain ng karning baboy, eh tayo nagbabawal sa kanila rin kumain ng karning baboy? Wala. Wala tayong record na ating pinagbabawalan ng mga sabadista. Sila lang yung nagbabawal sa ating kumain ng karning baboy, di naman tayo mga sabadista. Ganun ba? Ngayon, dito, ang mga tumalikod ang nagbabawal. Ang tumalikod ang nagbabawal, ipinagbabawal nila. Iba yung ipinagbabawal nila sa pinagbabawalan sila. Oh, pero itong tanong ko, bro, ito bang mga kabisyapan at mga kaparian nyo, kasama ba sila? Sakop ba sila sa nagpatupad ng batas para ipagbawal ang mag-aasawa sa mga bishop at sa mga pari? Magkasama ba yung dalawa na yan? Yung nagbabawal at pinagbabawalan? Ay hindi. Hindi sila magkasama? Ang tumalikod sumunod sa mga nagtuturo ng kasinungalingan. Yung nagtuturo Okay. ng kasinungalingan nagbabawal. Okay. At dahil sila ay sumunod, nagbabawal din sila. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Ayan na lang halimbawa, yung Albigensian heresy. Turo nila, marriage is wrong. Oh, yung mga Katoliko na naakit sa Albigenses, nagtuturo sila bawal ang pag-aasawa. Nang sila'y umanib doon, nagtuturo rin sila na bawal ang pag-aasawa. Oh, walang sinasabi na pinagbabawalan sila. Ang sabi to, Kaya nga na ang tanong ang ko nga- nagbabawal. Kaya nga ang tanong ko nga ganito, sa inyong mga kaparian at sa inyong iglesia, Ano? meron bang nagbabawal sa pag-aasawa as a requirements for you to become a bishop or priest? Sino sa inyo ang nagbabawal? Sino nagpatupad ng batas para ipagbawal ang asawa sa bishop at sa pari? O sino? Di ba Catholic din yan? Si Kristo mismo, bro. Si Kristo mismo. May batas si Kristo na bawal ang mag-asawa Basahin natin. para maging bishop ka? Ating basahin ang sinasabi sa 19:11 hanggang 12 ng Mateo. Ang sabi Okay. ganito, sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. So may aral na hindi lahat tumatanggap. Meron tumatanggap at sila lamang ang pinagkalooban ng Diyos, yung tumatanggap sa aral na ito. So hindi siya requirement sa lahat, hindi siya matuturo sa lahat. Iilan lang. Kay Kristo bro, optional. Wait lang. Kay Kristo optional. Wait lang. Tumimik ka muna. 12. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan, ang iba na may dahil sa kagagawa ng ibang tao. Meron namang iba hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Bro, sabi dito hayaang tanggapin ang aral na ito ng may kakayahang tumanggap nito. Yung mga nag-aaral sa pagiging pari, first day pa lang nila, pagpasok sa kanilang kurso para sa pagiging pari, alam nila na kapag sila ay nagpatuloy sa pagiging pari, hindi sila mag-aasawa. Kasi yun ang aral eh. Kaya kung talagang porsigido sila ituloy ang kanilang pagpapari, tatanggapin nila ang aral na ito. Tatanggapin nila. Ngayon, kung hindi nila matanggap ang pag-aaral, di wag silang maging pari. Nakuha mo? Kaya estudyante ka Okay. pa lang, nasa iyo na ang desisyon kung tatanggapin mo ba ang aral na ito o hindi mo tatanggap. Hindi ka lang pipilitin eh. Hindi naman porkit nag-aral ka ng pagiging pari,
mandatory ka talaga na na ipatanggap. Hindi. Marami. Si Eugene Gapo, nag-aral din ng seminaryo yon. Oh, pero, nagpatuloy ba? Hindi. Oh, balita ko si Brother Wendell Talibong, nag-aral din seminaryo yon eh. Pero may asawa. Oh, si Martin Luther, Okay, naging tingnan mo, pari na nga yun si Martin So, Luther, tapos may asawa. Kaya, estudyante ka pa lang bro, alam mo na yung yung dulo eh. Kaya nasa yung decision kung tatanggapin mo o itatakwil mo. Hindi ka naman hindi ka naman kumbaga dito parang pinipilit kung mag-asawa ka man o hindi. Wala naman ganun. teka lang tanong ko lang tingnan mo before ka pumasok sa seminary, alam mo na requirements doon na bawal mag-asawa. Ay hindi. Kung nasa seminary ka pa, halimbawa first year ka pa, ay pwede ka bang mag-asawa kung gusto mong mag-asawa. Second year ka, 12 years yan, kala mo? Ay kung pagdating mo sa 10th year, gusto mong mag-asawa, mag-asawa ka. Actually, may pare na sa amin ganyan eh. Pagdating niya sa 10th year, ng pag-aaral sa seminaryo, may nakilala siyang babae. 10th year na siya, 2 taon na lang kulang niya. Ano nangyari? Nag-asawa siya, di naman siya pinagbawalan. Nag-asawa siya. Nagkaroon siya ng mga tatlo, 4 na anak. Na-feature ba to sa Jessica Soho eh. Ano nangyari? Nagkaanak siya. Yung mga anak niya lumaki, napaaral niya lahat, naging professional. Dumating yung panahon yung kanyang asawa ay nagkasakit, nagingalo. Sinabi sa kanya, pwede ka na mag-asawa ng iba sapagkat ako'y papanaw na. Ang ginawa nung palidi pamilya, sabi niya, meron akong 2 taong natitira sa pagiging pare, ituloy ko ng 2 taon ko. Pinagpatuloy yung 2 taon niya. Kaya ngayon, pare na siya. Swerte siya, pare na siya, may mga anak pa siya. So, hindi pinagbawalan kasi kung pinagbabawalan, dapat sana, hindi na siya nakakapag-asawa kung gustuhin man niya. Nakapag-asawa eh. Ano masasabi mo ngayon dyan? Ang punto ko nga rito ganito. Ano? Ibig sabihin, from first year mo sa seminary hanggang 12 years yan, sabi mo. Naka-6 na taon ka. Within that 6 years, nag-spend ka ng 6 na taon sa pag-aaral mo. Yung 6 na taon na yan, saklaw ka ba ng batas na hindi ka pinag-asawa? Anong saklaw ng batas? Walang batas na hindi pag-aasawa. Meron yung batas na sa sisi. Babasahin ko sa'yo Bro, sabi ko, wala akong Hindi, teka lang, makinig ka ulitin ko Hindi, kasi kung saklaw sila ng batas na hindi pag-aasawa, kung hindi kasi batas yan eh. Ang tawag dyan, disiplina eh. Iba yung batas sa disiplina eh. Tapos, ang sample mo nga sa akin, 6 year lang eh. Yung binigay ko sa yung reality, 10th year na yun eh. Nag-asawa, bulit sa 10th year. Nagkaasawa, nagkaanak. Nagpatuloy sa pagiging pare pagkatapos namatay ng kanyang asawa. Kaya ngayon, siya yung paring may asawa at mga anak. Hindi mo nakuha yung punto ko eh. Ibig sabihin, before ka pumasok, alam mo na bawal ka mag-asawa. Halimbawa ganito, may asawa ka na. Sampulan natin, may asawa ka na. Tapos tinawag ka sa pagiging pare. Ayan. Pwede yun kasi basta yung mga anak mo, laki na, wala ka ng obligasyon sa kanila kasi malaki na sila, professional na sila. Tapos gusto mong mag-asawa, magpare. Pwede yun, walang problema dyan, hindi naman pinagbabawalan eh. Na may asawa ka, na may buhay kang asawa. May buhay kang asawa, yung mga anak mo professional na, tapos malalaki na, gusto mong magpare, pwede ka magpare. Wala namang hindi mo alam yan. Naniniwala ka naman sa ChatGPT, di ba? Sabi mo kasi hindi batas eh. Ito, sagot to. Oo, batas. Open and close parenthesis, discipline. Discipline na lagi. Pero wag mong i-disregard yung batas, bro. Wag mong i-disregard yung salitang batas. Disiplina nga, discipline, bro. Open and close parenthesis. Disiplina. Pag sinabing disiplina, halimbawa ganito. Ay kailangang halimbawa, sampulan na lang kita, disiplina, Sa araw ng pagsamba namin, disiplina sa mga lalaki, bawal mag-short. Disiplina yan,
Pero hindi ibig sabihin na pinagbabawalan kang mag-short kahit nasa labas ka. Pwede kang mag-short. Pero during sa misa, huwag kang mag-short. Bawal kang mag-short sa misa. Disiplina lang yon. Kasi pagkatapos ng misa, pwede ka namang mag-short uli. Yung talagang bawal, kahit na umuwi ka pa ng bahay, bawal ka mag-short. Pwede naman siyang mag-short eh. Oh. Ibig sabihin, iba ang disiplina sa talagang batas. Batas. Baka ba naman? Ulitin Tanong ko ko naman ha. sa'yo, ganito bro. Ito naman ang tanong ko Ulitin sa'yo, ko bro. ha. Teka lang. Ulitin ko ha. Tanong. Sa Mateo 19:11 hanggang 12, may aral patungkol sa bagay na ito at hindi ito manatili sa lahat. So mga tatanggap lang, hayaang tanggapin ang aral na ito. At ano yung aral na yon? Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Yung mga pare namin, desisyon nila na hindi mag-asawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dahil desisyon nila yon, hayaang tanggapin ang aral na ito ng may kakayahang tumanggap nito. Kakayahan nilang tumanggap ng aral na yan, ba't mo pagbabawalan? Ba't mo ililihis? Itinanggap nga nilang aral na Ang yan tanong, eh. Oo Oh. nga, ang tanong nga doon, meron kasing existido eh. Kumbaga, nakaumang na nga yung requirements. Ano ba? Nalilihis sa requirements Bro, ng Biblia. Katunayan bro, Kasi nga, tinan mo bro. Teka lang katunayan bro, sa teka mga lang. apostoles, Teka si lang. Pedro lang yata may asawa eh. Sa lahat ng apostoles, Pedro lang may asawa? Wala tayong Oo, ano doon, wala oo, tayong pero wala silang oo, batas. oo. Wala silang batas na ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Talagang walang batas, bro. Hindi naman din pinagbabawal ng Katoliko pag-aasawa kasi Pero kung bakit sa ipinagbabawal ng Catholic? Ito na, Katoliko, bro, kung ipinagbabawal ng Katoliko ang pag-aasawa, ha? Tapos inaamin mo ngayon pinagbabawal. hindi, Inaamin mo ngayon wala. pinagbabawal. Ang sabi ko, kung ipinagbabawal pa ng Katoliko ang pag-aasawa, wala sanang kasal sa amin. Hin- Hindi Wala nga totoo sanang pangkalahatan. Sa kasal. mga pari nga lang tsaka sa mga bishop. Sige, Kasi sige, tinan sige. mo, bro. Mga pare lang, mga bishop. Sige, grante, mga pare lang, mga bishop. Ibig mong Sige. sabihin ang mga bishop lang at tumalikos pananampalataya? Sila ang pinagbabawalan. Iba, sabi mo bishop. So, Kaya nga. ang ibig mong sabihin, ang bishop lang ang tumalikos pananampalataya, hindi ang buong iglesia. Ang tumalikod sa pananampalataya, Yung mga ang bishop lang. nagbabawal, Ilan nga, ang tumalikod sa pananampalataya, yun lang mga bishop. I-clear ko yung yung salita ko. Makinig ka muna. Ang Ano? nagbabawal sa pag-aasawa, yung tumalikod. Ayun na nga. So, ang Okay, nagbabawal teka lang, sa yan. pag-aasawa yung mga tumalikod. Therefore, Okay, tingnan mo. yung mga tumalikod, mga bishop lang yun sila, hindi kasama mga membro. Okay, tinan mo ha. Ano? Anong tanong mo? Ang tumalikod lang yung mga bishop? Sabi mo kasi, yung tumalikod ang pinagbabawalan. So, ibig sabihin, yung mga bishop lang ang tumalikod, hindi kasama mga membro. Babasa natin yung talata, bantira natin naman. Sagutin mo muna. Saglit lang muna. Sige. Go. Saglit lang muna ba? Go. Tingnan mo ha. Ngunit ang hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, ang iba'y magsitatalikod. O di malinaw yung sinabi mo, yung iba. Yun Yung na iba nga. yung magsitalikod. Yung iba na sinasayang sa magsisitalikod, ang siyang mga pinagbabawalan, sabi mo. Ang magbabawal. Ang magbabawal. So, Oo. hindi sila pinagbabawalan. Sila ang nagbabawal. Sila ang magbabawal. Ayong Okay. tumalikod. Sino itong tumalikod na nagbabawal sa pag-aasawa? Sino itong mga tumalikod? Ito. Ito, opinion ko na lang to. Yun lang nga. Huwag ka muna tumawa. Huwag ka muna tumawa. Sino itong tumalikod na nagbabawal sa pag-aasawa? Ay, wala naman nakalagay din sa Biblia kung sino to eh. Pero kanino natupad nga ito? Sige. Kasi wala namang naka-indicate sa Biblia. Sige. Kanino natupad ang tumalikod at nagbabawal sa pag-aasawa? Kanino tupad yan? Sa Catholic. Sa Catholic. Sa Catholic? Ano Catholic Church. bro, wag mo akong pagbintangan Sa bro kasi sa Roman kasado Catholic ako Church. eh. Bro, wag mo Sa akong Roman pagbintangan Catholic bro kasi kasado ako eh. Marami sa amin to, mga kasal kami lahat nandito eh. Huwag mo kami idamay Tingnan dyan mo. kasi mga kasal kami sa pare. Kaya nga sinasabi ko eh. Ulitin din na, ang tumalikod sa pananampalataya ang nagbabawal sa pag-aasawa. Kanino ito natupad? Tumalikod at nagbabawal sa pag-aasawa. Kanino natupad yan? Sa?
O sa inyo, sa Catholic Hindi, Church, Roman Catholic Church. hindi sa amin, may kasal kami. Ay, hindi. Tinan mo. Huwag Hindi mo ko naman mo sa sinasabi amin na yan. Bro, may Teka lang kasal. bro, teka lang. Ako mismo, naikasal ako sa asawa ko eh. Walang problema kung may kasal Ay, kayo hindi o sa amin hindi. natupad. But Hindi sa amin natupad. Bro, as long as. Brother, hindi sa amin paminaw po natupad. dito, oy. Bro, wag mong ipilit. Hindi sa amin natupad kasi may mga kasal kami dito. Mas wedding pa Wala ngayon nga. sa akin eh. Tinan mo Ano? meron ba kayong turo na bawal mag-asawa ang mga kaparian? Ay, wala, Oo, hindi. wala kaming turo na bawal mag-asawa ang Katoliko. Ang sabi mo kasi, ang tumalikod sa pananampalataya ang nagbabawal. At tinanong kita, ano itong tumalikod na nagbabawal? Sabi mo, Katoliko. Ako, Roman Katoliko ako. Natupad Wala yan, kaming oo. turo na bawal sa Katoliko mag-asawa kasi ako mismo kasado ako. Ay, ano, bishop ka ba? Bishop, okay. So, ibig mo sabihin, ang tumalikod lang sa pananampalataya ay mga bishop, hindi kasama membro. Hindi ko sinasabi na ang tumalikod lang sa pamatay mga bishop. Pero ito ang patandaan. Ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabi makinig ka na ang tumalikod sa pananampalataya ang siyang pinagbabawalan. At sabi mo, mga bishop ito. So, hindi kasama ang mga membrong nagkasawa. O, tinan mo Hindi naman kasi pangkalahatan yan, bro eh. Ang pinag-usapan na yung doctrine. Nasa inyo ba yung doktrina Bro, na yan? Huwag mo Kung kaming pagbawalan nyo yun, bro. teka lang. Huwag mo kaming, Andit lang. ang ginagawa mo kasi bro, dinadamay mo kaming mga kasal. Huwag mo kaming Saglit idamay nga lang. kasi may asawa kami. Kaming mga Katolikong Kaya nga. may asawa. Kami mga So- Katolikong may asawa, huwag mo kaming idamay dyan kasi ang sinasabi sa talata, yung mga tumalikod lang ang nagbabawal sa pag-aasawa. Ngayon, kami mga Katoliko, Catholic faith defender ako, wala akong nalala na may turo kung bawal kayong mag-asawa. Teka lang, bro, teka lang. Ano? Ito lang tanong ko. Ano? Sa Code of Canon Law, sa inyo Hmm. to sa CCCN ang bishop ay kailangang, ayan requirement yan Ano? mamuhay na celibacy. Ano ba yung celibacy? Kailangan walang asawa. Hindi mo nabasa sinabi Nagsistibi yan Hindi mo nabasa sinabi ni Apostol Paulo tungkol sa bagay na yan? Ang tanong ko, bro, Sa unang Corinto 7, di may mo nabasa yon? May aral ba kayo Aral na ni Pablo magbawal yan, bro. mag-asawa sa bishop? Bro, aral ni Pablo yan, bro. Hindi aral namin. Tinanggap lang namin ang aral ni Pablo. Ewan ko lang kung sangayon ka ba sa aral ni Pablo. Sige, basahin natin yung aral ni Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, let every man of you have Ate his basahin own na. wife Wait lang to avoid Aking basahin. fornication. Aking basahin dito kung... Ito. Sa 7:7, unang Corinto 7:7. Let sabi, every man of you. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko. Ano daw? Ang nais ko sana ang bawat sa 6 tayo, 6. Ang sinabi ko ay hindi utos kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa. Aral ni Pablo o hindi? Pero tinan mo Sagutin mo muna. Sagutin mo Aral muna. ni Pablo Aral yan. ba ito ni Aral. Pablo o hindi? pero hindi yan utos. Hindi. Napakalino. But I Sabi, speak this by permission and not of commandment. Mabuti Brother. pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa. Ang tanong ko, aral ba to ni Pablo o hindi? That is opinion of Apostle Paul. my dear Itong friend. opinion ni That Apostle is Paul. opinion. Bro, itong opinion ni Apostle Paul, bro, ito ba iniuutos niya sa buong iglesia o hindi? Tinan mo, iniutos siya sa buong iglesia. Iniutos o hindi? Binibigyan niya ng kalayaan ang iglesia. Pero hindi Bro, niya inuutusan. Anong ibig mong, binibigyan ng kalayaan. Binibigyan ng kalayaan. Sinabi ko kanina, habang nasa seminaryo pa, nag-aaral pa, binibigyan sila ng kalayaan magdesisyon. Kung magpupursige kayo sa pagiging pare ninyo, eto ang maging mangyayari sa inyo. Kung ititigil nyo naman, di kayo magpapare, eto naman mangyayari sa inyo. Ngayon, binibigyan ba ng kalayaan ng mga seminaryo magdesisyon o hindi? Teka lang po, nag-text ako Sagit lang ano lang. Sagit lang Sige. Tayin natin. May kausap lang ako sa isang cellphone Sagit lang. Tayin natin.
Pakiulit yung tanong mo, bro. Sige, salamat ah. Pakiulit yung tanong mo. Ulitin ko ha. Sabi mo, hindi batas kundi binibigyan ng kalayaan. Kasi sa amin kasi bago magpari may meron pang 12 years na pag-aaral eh. Oh, may 12 years pa pag-aaral. 12 years pa rin nag-aaral sa seminaryo eh. Sa loob ng seminaryo bago ka maging pare, nandoon ang pagbibigay ng kalayaan sa pagdesisyon. Tama ba na may kalayaan sa pagdesisyon ng mga nag-aaral sa seminaryo o mali yon? Tama. Okay. Tama, okay. Tama. Ngayon, kung Tama yun, bro. pipiliin Tama nila, yun. ngayon, kung pipiliin nila na huwag silang mag-asawa, piliin nila na hindi sila mag-aasawa para sa kaharian ng langit, kasalanan ba o hindi? Kung pipiliin nilang hindi mag-asawa para sa kaharian ng langit, hindi yun kasalanan. Kasi Oh, binibigyan tayo ng kalayaan Ngayon, eh. ano ang dahilan? Pero, Bro, ano ang dahilan kung bakit ang mga pare namin bago pa na ordinahan nakapagdesisyon na hindi mag-aasawa? Anong dahilan? hindi ko alam sa mga kapare. Ano yung dahilan nila? Oh, ano? Imposible naman hindi mo alam. Alam ko nga hindi ako pare. Ano ang dahilan kung bakit sila hindi nag-asawa ng sila maordinahan? Bago sila maordinahan, nakapag-desisyon ba sila na hindi mag-asawa o hindi? Nakapag-decision silang hindi mag-asawa. Kasalanan nila yon. Hindi, Pero ang tinanggap tanong nila nga eh. kasi ganito, hindi mo kasi nakuha rin yung ibig ko sabihin. Pero ang tanong, Bro, requirements bro, ba? wag mo Ang tanong, bro, wag mo nang ipilit. Na-shot ka na eh. Na-shot ka na eh. ang tanong nga, Pinipilit mo pa hindi. eh. Saglit lang. Nag-uusap nga tayo eh. Ang tanong ko, requirements ba? Para nag-apply eh. Ang Anong requirements, klaseng requirements? requirements na hindi ka talaga muna mag-aasawa. Ano hindi ka talaga Pagpasok muna? mo. Mali bro. Hindi ka talaga. Hindi ka talaga muna mag-aasawa? Hindi ka talaga mag-aasawa. Maraming mga seminarista, ang iba nga diyan may shota pa eh. Pero pagdating sa araw na marapit na silang maordinahan, papipiliin sila, ano, tuloy ka ba? Natapos mo na yung taon mo, yung 12 years mo, natapos mo na, ano, tuloy ka ba? O hindi? Ngayon, kung Sige, alam nila na Andyan na tayo. alam nila ngayon bro, kung itutuloy nila yon, kailangan nila mo desisyon. Mag-aasawa sila andyan na tayo. o hindi. Oh. Okay. Ngayon, Nandiyan na tayo. napili nila na hindi mag-asawa para sa kaharian ng langit. Napili nila yon na hindi sila mag-asawa. Kasalanan pa rin ba yon? Andyan na tayo. Huwag Teka mo lang, kasi ipilit. Pinipilit mo kasi. Saglit ka lang eh. Naunsa man ito, Hana. Saglit lang. Oh. Relax ka lang. Hindi, relax lang naman ako, Tingnan mo, bro. Relax lang ako, bro. Pag-graduate, pag-ordinahan na sila, tatanungin sila, ano, itutuloy mo ba na hindi ka mag-asawa? Oo, hindi. Paano kapag sinabing hindi? Ang tanong, uordinahan ba sila? Oo, hindi rin. Pag sinabing hindi sila mag-aasawa, tuloy ako sa pagiging pare. Hindi. Uordinahan sila, bro, kasi nagdesisyon na sila eh. Ang ordination kasi, bro, nagdepende sa desisyon nila. Hindi sila nagdepende sa batas. Nagdepende ang ordination sa desisyon nila. Sa loob ba naman ng 12 years, hindi ka makapag-desisyon? Grabe ka naman. First year pa lang, alam mo na. Second year pa lang, alam mo na. Imposible hindi mo alam sa loob ng 12 years. Pero, bro, aware ka Ano na talagang merong batas sa inyo na bawal mag-asawa. Hindi nga batas sa amin kasi ako mismo kasado ako eh. Sa mga pari nga, hindi naman ikaw sinasabi ko eh. Ibig sabihin, ang tumalikos pananampalataya, mga pari lang, sila lang, hindi kami kasama yung mga may kasal. May posibilidad. May posibilidad. Ano Kasi may bakit? posibilidad? May asawa kami, paano nangyari yun? Saglit ka lang, bro. Tingnan mo ha. Tignan mo, bintangiro ka talaga, binipilit mo eh. Meron ba kayong eksistidong batas na during the time of schooling mo
na hindi ka mag-aasawa muna habang nag-aaral ka. Wala ngang batas, Oo. bro. Actually, marami nang nakapagtapos ng 12 years. Kasi kung makapagtapos ka ng 12 years, di naman, hindi mo masasabi pinag-aralan mo eh. Maraming Sinungaling pala itong kurso. ChatGPT, bro, na paborito mong gamitin. Ay, naku, Sinungaling pala itong ChatGPT, paborito mong bro, gamitin. Babasahin ko sa'yo, may bro, basihan sa bro, CCC. hindi mali ang sinasabi ng 1579. ChatGPT. Bro, hindi mali ang Sabi mo hindi sinasabi batas. ng Sabi ChatGPT. mo hindi batas. Sabi mo hindi batas. Ay, naku. Sabi ng ChatGPT, batas. Kaya naman, ito'y batas ng simbahan. Hindi direktang utos sa Biblia. Paborito mong gamitin yung ChatGPT. Ngayon, ayaw mo maniwala sa ChatGPT. Sinabi ko bang hindi ako maniniwala? Wala, may Ah, ako ito, ganon. di paniwalaan mo itong ChatGPT ngayon. Babasahin ko sa'yo. Babasahin Babasahin ko sa'yo, ang sabi paniwalaan ko mo to kasi ha. sa'yo, Ito ay batas ng bro, simbahan, paano mo hindi direktang utos sa Biblia. O, panatiko ka ng ChatGPT. Paniwalaan mo to, bro, ha? ano pa natin ko sa ChatGPT? Hindi ako panati ko sa ChatGPT. Actually, ang ChatGPT sumasagot yan batay sa pananampalataya ng may-ari. Pag Ngayon, pabor sa'yo, paniwalaan mo. Pag hindi pabor sa'yo, ayaw mo paniwalaan. Ito na kasi sinabi na nga, ito'y batas ng simbahan. Hindi direktang utos sa Biblia. ano sinabi diyan, Ano? batas o disiplina? Walang sinabing disiplina rito. Oh, Ikaw ang may basihan nagsabi, sa may CCC. bracket. Ikaw ang sabi na, open parenthesis, disiplina. Ano ka ba naman? Oh. Ikaw ang nagsabi, disiplina. Doon sa may taas. Ito yung buod na nga, yung buod. 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 Bro, Oh, yang sinasabi mong may batas, basihan. bro, yan bang sinasabi mong batas, bro? Yan ba ay dogma o disiplina? Ano yung batas na yan? Dogma o disiplina? Kasi Dito sa may hindi buod. ko magets kasi sa'yo Dito eh. sa may buod. Bro, Bro, gusto ko dito sa kasi may buod, makuha, bro, wala nang para maiwasan ng fallacy of equivocation ulit. Kasi ginawa mo na sa akin yan dati, fallacy of equivocation eh. okay. Para maiwasan Hmm. ng fallacy of equivocation, ano yung sinasabi mo diyang batas? Yan ba ay disiplina o dogma? Kasi kung dogma ay hindi kailangan baliin. Pero kung disiplina, pwede Okay. siyang mabali. Ano yan, disiplina o dogma? Dito sa may buod, ha, yung buod ha. Dugma na to, bro, kasi hindi na nakatouch yung wala nang open and close parenthesis na disiplina eh. Dogma na. Kung mabasa ko Okay na ba? kung mabasa ko mismo sa magisterium namin na hindi yan dogma, aminin mong mali ka. Hindi ko mali ako. Sabi Pero dito ito, tanong ko sa'yo. Hindi, teka lang. Ito ha. Teka lang. Babasahin ko, sabi mo dogma eh. Kung basahin ko din hindi dogma, aliwanag ko, ito ay Sige. isang disiplina, hindi dogma, at may pagkakaiba sa Eastern churches. Ito ay isang disiplina, hindi dogma. Sabi mo dogma. Hindi ako alam sabi. Ang Kaya nga ChatGPT. sabi ko ang ChatGPT kasi bro, nakabates pa na pananampalataya na nagtatanong. Sa mga tanong na ginagawa mo sa mga previous tanong mo sa kanya, ina-analyze niya kung ano pananampalataya meron ka. Kung SDA ka, sasagot siya na pabor sa'yo. Kung Katoliko ka, sasagot siya ng pabor sa'yo. Ngayon, eto ngayon sa'yo. Sabi mo dogma. Ang sabi dito, Sabi ng ang ginagamit ChatGPT ko nga, dito, hindi nga ako ang nagsabi, bro. ang ginagamit ko rito, bro, magisterium. Magisterium. Ang sabi sa magisterium, ganito. Ito ay isang may batas ba sa simbahan na bawal mag-asawang pare? Ang sagot, ito ay isang disiplina, hindi dogma. Ba't ikaw pinipin mo dogma? Ang binabasa ko, magisterium. Binabasa ko. Hindi ako lang pipilit. ChatGPT ang binabasa ko, bro eh. Iyan nga Okay naman, babasahin ko rin sa'yo ha. Kasi di ba naniniwala ka sa ChatGPT? Ulitin ko. Ito ang tanong ko sa ChatGPT ha. Batas ba sa Catholic ang bawal mag-asawa ang bishop? Ito ang sagot. Oo. Sa Roman Catholic Church, batas ng simbahan na ang isang bishop ay hindi dapat mag-asawa. Ako ba ang nagsabi? O yung ginagamit yung paborito mong ChatGPT na Asan na yung, favorite ba't hindi mo nabanggit yung term disiplina? Nabanggit mo yung kanina eh. Ba't mo tinanggal mo? Ito, babasahin ko ulit. Tatapusin Tuloy mo. ko ha. Para malaman natin. Meron pang timbangan eh. Batas ba ito? Ang sagot, oo. Batas. Open parenthesis, discipline, close parenthesis. Sabi ko na nga ba So hindi dogma, disiplina. Hindi dogma, disiplina. Sabi dito, ako natanong ako sa magisterium may batas ba, sa magisterium ako nagtanong nga, hindi sa ChatGPT, sa magisterium ito,
May batas ba sa simbahan na bawal mag-asawa ang pare? Ang sagot, ito ay isang disiplina, hindi dogma. Ito ay tinatawag na celibacy, pagkakabuhay na walang asawa para sa kaharian ng Diyos. O, na libre Ate, at teka masayang lang, bro. tinatanggap ng mga kandidato bilang tanda ng dedikasyon sa Diyos at sa tao. Ulitin ko ha. Alam mo, magisterium binabasa ko. Hindi to ChatGPT, ito ay magisterium. Oh, may batas ba sa simbahan na bawal mag-asawa ang pare? Ang Mal, sagot, Mal, magbihis ka na, Mal. Andiyan na tayo sa test. ah, ang sagot, Saglit lang, bro, ha? ang sagot, ano saglit? Hanggang anong oras ka ba? Hanggang anong oras ka ba? ay, nagsabi ako sa'yo, 30 minutes lang tayo, ha? Walang problema, walang problema. Baka sabihin mo na naman. Walang problema. Tatakbo tayo. Bro, Walang nagpauna ako sa'yo, ha? Pero kung abuti ka pa mamaya alas 8, babalikan kita, ha? Ay, hindi. Mga 6 p.m. mag-ano kami, meron kaming dasal, so hindi ako mag-aabot ng ng alas 6. Ito sa mga kaibigan, ha? Alam Ah. niyo naman, nagsabi ako kay Mado Jando na 30 minutes lang ako. Lumagpas pa nga, naging problema. 40 minutes pa nga, eh. So, pasensya na kayo, ha? So, gusto ko pa sana talaga, kaya lang talagang may kompromiso tayo. O dyan yung mga kapatira namin nagigitay na sa labas. No So, problem. Jando, maraming salamat, ha? Maraming salamat sa'yo. Ingat ka palagi. Sige, bro. Okay. Bye-bye.